Matyaga silang nagbantay hanggang sumapit ang gabi. Muling dumating ang 10:36 at tumunog muli ang kanilang doorbell. Tulad ng dati, sunod-sunod ang ginawang pagpindot na para bang kailangang sagutin ng may bahay ang pinto. Ngunit di gaya ng dati na agad silang tatakbo sa may pintuan dahil ngayon ang titignan na lamang nila ay ang surveillance monitor. Pinanindigan sila ng balahibo, lalo at nang mapagtanto na walang tao sa harap ng pintuan nila pero patuloy ang pagtunog ng doorbell. Tulad din ng mga nakaraang gabi ay hihinto ang pagtunog matapos ang 12 tunog. Nang sigurado nang tapos na ang pagtunog ng doorbell, dali-dali silang lumabas ng bahay. Nagkatinginan silang mag-asawa at nagtataka kung paano tumutunog yung doorbell na iyon nang wala namang taong pumipindot. Inisip nilang baka faulty wiring lamang o kaya naman ay may depekto talaga ang doorbell. Kinabukasan, agad silang nagpatawag ng repairman para tignan ang doorbell at iayos iyon. Makalipas ang matagal na pagtingin ni Manong repairman sa doorbell pati na rin sa wiring, ay wala naman siyang nakitang sira dito. Tama daw ang pagkakakabit nito at sinigurado niyang walang sira ang doorbell. Sumapit muli ang gabi. Inaasahan ng mag-asawa na hindi na muling tutunog yung doorbell. Ngunit pagsapit muli ng 10:36 PM ay muli na namang tumunog yun. Mukhang hindi na nakapagpigil pa ang lalaki at pumunta sa labas.